Tungkulin ko sa aking mga kababayan na ipaalam sa kanila ang katotohanan bago sila bumoto ng Pangulo ng ating bayan. Ay, kaya ito pinamahagi sa inyo dahil gusto ko lumabas ang katotohanan. Kung pipigilan ng media, ito lang paraan. Hindi nila, ayaw nilang palabasin. At syempre dahil kandidato nila totoo yung mga balitang na baka may problema si Noynoy. Isang kaibigan na doktor. Ang sinabihan ni Ninoy kung pwedeng tignan ng anak niya dahil walang ka-drive-drive. Ang doktor ay si Steve Aguilar. Isa siyang psychiatrist sa Newton Wellesley Hospital. Yung tungkol dun sa habang sa Ateneo, nagugulat sila dahil halimbawa mayroon silang nakikikain siya kasama ni Bruda, isang taga Ateneo din. Kumakain sila at biglang regalit. Yun, hindi lang ako nabalitaan. Nilabas yun ni Bel Conanan sa kanyang kolom. At maraming gobernador ang nandun. Kumakain siya ng halo-halo, binugan niya yung halo-halo sa mukha ng kanyang kaibigan. Imbes na humingi ng paumanhin, ay nagtatawa. Sinabi niya na mga katulong sa bahay ni Noynoy na ang kanyang iniinom regular ay yung Seroquel at Abilify. Nangyari nga ba ito o hindi? Kung nangyari, pakita lang yung medical history. O kung hindi naman, ay mag-subject siya sa psychiatric test. Isang requirement, miski na para sa isang sundalo o sa isang judge, ano pa yung magiging pangulo ng 92 million Pilipino. Hindi ako anti-Cory. Asawa ko, ako, ay both directors ng Ninoy Aquino Movement International. The most difficult job in the country is to be President of the Philippines. Kaya, kailangan meron siyang kakayanan. Itusan na kami ng isang subject namin in experimental psychology. To pick one student in the campus to be your subject without administering any psychological test. Basta, obserbahan niyo lang ang kanyang mga behavior kung ano masasabi mo sa kanya. Nagkataon po na yung isang batch na isang grupo namin ang dumaan si Jackie Lo Blanco. She passed by because she's also my schoolmate. Magustuhan nilang ikon kasi hanggang ng medyas polka dots hanggang tuhod, tapos ang ikli ng skirt niya at ang puti-puti talaga niya, flawless. Tinignan, yun ang ginawang subject. Kami naman, magkakaklase, mga loko-loko kami. Bakit kami? Sino yung pag naglakad parang yung sa Planet of the Apes? You know that when you go this way, tall guy, big bag, ganito books, ganyan, tapos yung salamin niya, keeps on pushing his eyeglasses kasi bumabagsak ko eyeglasses niya kanya siya maglakad. At saka kuminsan hindi siya tumitingin sa tao, sa baba siya nakatingin, naglalakad. Namin, yun ang maganda namin. May manifestation na kagad tayo. So, another experience of mine na napang ko sa kanya. When nag-sit in siya sa klase namin kasi we have an invitation. Any student, non-psychology student can sit down with us, can sit in with us for at least 7 days, and then pagkatapos nun, you're out, invite another group of students sa biro. Nakasit in yan doon. And then I remember, because my last name is medyo sa Palalat, siya may medyo sa una, syempre, I noticed when he came in, he was holding a book. He's doing like this. Pag nagbasa po siya, dikit sa libro. I don't know if he's really reading or just hiding. And when the professor came, he did like this. Nakasalamin po yan, ha? Tayo pag nakaganito, ang tendency po natin, sir, ay igalaw ang ulo natin when we move. Siya hindi. Doon ako nagbulat sa kanya. His head is not moving but his eyes are really turning left and right. And then when our professor said, Mr. Aquino, put down your book so I can see your face. What's wrong with you? Are you afraid of me? You will not hurt me, are you? Ano sabi niya parang, are you going to hurt me? Tapos sabi naman niya, sabi ng professor naman, of course not, you're my student, come on, put it down. You sure? Yes, I'm sure. Okay, sa kanya binabalik bro. Doon pala napansin na namin, ba't kami
naman kami nagganunan, ano? So sabi namin, well, something's wrong. Okay lang, hinayaan lang muna namin siya. Para lang maobserbahan namin siya. And still yun siya. Pagpasok na unahan namin siyang dumating sa kantine. So what he did is to bring his books. Yung bag niya malaki, puro libro yun, ang mga kapal na hardbound. It's not yung malalambot. Hardbound na mabibigat po. Ay, no, man. Papataasin niya na, lagpas sa ulo niya. Kahit yung table, pupunuin niya yan, tapos uurong siya sa pinakakanto. Malit ng space niya kasi puro box na yan eh. Doon siya nakatago. If you are, shall we say, normal, you will not do that. Me, I will not do that hiding behind my books. I will not do that. And then, we were making research. Dumaan ulit siya kasi kami sa lobby ng Bellarmine. Sa hallway po, sa ground floor. Ano nga ba itong sinabi ni Father? Hindi natin napuha. Ano itong ating research? Reference natin, ganito, ganyan. So, sino na narinig niya kami? Dumaan. Index number 157, reference number ganito, author ganito, page ganyan. Ano sabi ng baliw? That was our. Kami balaliw kami. Ano sabi ng baliw? Sino? While reading that write up the other day, last Monday, I saw the word Cooper. Isip ako, Cooper. Cooper, tapos sabi daw na nag-catechism sila sa Cooper. Eh, nag-practicum po ako dun eh. That is Cupertino, the School for the Special Children. It's along Mangyan Road of La Vista. Yeah, I know, because my friend is residing in Loyola eh. So, dadaan din ako doon. And pumupunta ako doon from Ateneo, doon ako nag-practicum ng practically 3 months before I transferred to mental hospital to complete my practicum. Cupertino is a school for special children. Ang mga nandoon po shall we say, although we're not allowed to use the word ng mga kaya tawag namin special children because we don't want to offend them. Sabihin, Mongoloid ka eh. Hindi lang sila address na Mongoloid eh. Autistic ka eh. Yung gano'n eh. Yun ang po namin pag sinasabi namin mga special children kasi ayaw namin direct masabi Moonchild ka eh, Mongoloid ka, pare-pare ka ng mukha, pare-pare ka mga Mongoloid eh. Hindi namin ginaganon. Kaya tawag namin mga special. Ngayon, pag doon ho kayo nag-aaral, ibig sabihin special ho kayo. Wala akong kaibahan sa kanila. You can be branded autistic, Mongoloid or Down syndrome or Moonchild or shall we say mga manic depressive na yan at saka ho yung mga batang hyperactive, hindi normal yan eh. Yung hindi nyo mapaupo, kahit anong sabihin nyo, kayo na takbo, may condemn ho yun. Meron din sila, kaya sabi ko, bakit naman naging Cooper? Pero I think it's true. Kung na-branch siya ng Cooper. Nagkaroon ng oral arguments noon eh, nung araw na yun. Umagang-umaga po yun, I think it was 9 o'clock class namin. Kami waiting pa lang sa lobby sa baba. Na nagkakaroon ng oral argument sa klase. Ang may lamesa lang po sa kwarto ay ang teacher. Lahat po kami yung share with arm lang po kami. Ganun naman naman sila na. Since ang kanyang apelido ay A, he's in front. Nasa front row yan eh. Nagkaroon ka ata ng oral argument. Ang ginawa po nitong, siguro just to avoid and to escape from the argument, may mannerism po siya, sir. Alam niyo po yung lalaki na how do you call that? Yung paaho, yung tuhod ay galaw ng galaw, tapos ang kamay ay gano'n ng gano'n. Yan ang mannerism niya. Pag ho siya ganyan, he's gonna blow his top. Sigurado ho yan, magkikreate ho siya ng medyo scene. So, nung nagkaroon na ng oral arguments, ang kwento sa na doon, medyo naiipit na siya ng kanyang kaklase sa argumento. Umupo siya sa sila niya, gano'n siya ng gano'n. Then all of a sudden, he pulled all his books and nagpasok siya sa ilalim mo ng lamesa ng kanyang teacher, doon mo siya naupo. And he started doing like this. Yung kamay niya, yung talagang, I don't know kung meron pa siyang gano'n, basta pag gumalaw na ho ang kanyang mga tuhod na parang, hindi ko nga kung mamanhid o natitense, basta pag gumalaw na ho ang tuhod niya, sasabay na ho ang kamay niya, may magandang eksena ng kasunod yun. And then when I started reading the write-up, I told my seatmate, my friend, hey, these are all true. I know these are true. And then I started narrating naman my version of my actual experience with him.
in school. I'm taking my AD Psychology in Ateneo. First batch ako ng co-ed doon eh. And he's been a schoolmate. So, ako naman, I don't have anything against Noy or whatever. Ang akin lang naman is to share what I know. Because when I saw the write-up of Tomcat, whoever he is, it's true. What he said there, I agree. That's why I touched my friend. Hey, look, these are true. Totoo to. Then he asked him, parang nalaman, hey, he was my schoolmate. I also have some experience with him during my days in college.